Hallelujah, 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 Hallelujah. Ako'y pastol na buti, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kahit muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasya-sya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo mo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Ang ating pong Isus Nazareno na nabuhay muli, siya ang Panginoon na naparito upang magdala ng buhay at buhay na ganap at ikasya siya. Atin pong pakinggan yung versikulo 10, Kapitulo 10, Ebanghelyo ni San Juan. Sinasabi, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at ikasya siya. Kaya po ang atin pong tema ngayon ay tungkol sa buhay. Ang buhay, ayon pa sa mga Hebreo, ay tinatawag nilang chaim, buhay. Pero ang ating mga pagbasa ngayon ay nakasulat sa Koinoko na Grigo. Kaya sa Koinoko na Grigo ay nakasulat po na Zoe. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa
Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 10. Ego elton, hinazoen, ekusen kai, person, ekusen. Kung tingnan po natin, sinasabi dito, ego. Itong salitang ego, ito yung pangalan ng Diyos na ego imi, na sa Hebreo ay Yahweh, na ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 3, versikulo 14. Kaya po, kung tingnan po natin ang version po sa Latin, ay sinasabi, ego bini ot vitam habian et abundantius habian. Ang habian na magkaroon ng abundantius, ibig sabihin, magkaroon ng kasyasya, magkaroon ng puspos na mga biyaya. At itong mga puspos na biyaya ay ibinigay ng Panginoon. Wala na pong ipinagbawal ang Panginoon sa lahat ng mga biyayang bigay niya sa lupa. Para sa mga Hudyo, may mga bagay, may mga pagkain na bawal. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 11, versikulo 1 hanggang 18, ang dalawang grupo ng mga naniwala o nampalataya o nananalig sa ating Panginoon ay grupo ng mga Hintel na tinatawag na Heleno-Kristiyano at ang grupo ng mga Hudyo na tinatawag na Judeo-Kristiyano. Ang mga Judeo-Kristiyano ay nagreklamo kay Pedro na bakit pumasok siya sa bahay ng mga Judeo na Helenista o mga Hintel, na para sa kanila bawal dahil tinuturing nila ang bahay, ang mga pagkain at iba pa o kultura ng mga Hintel ay marumi. Kaya tinuruan sila ni San Pedro ng kanyang pangitain. Una, ang pangitain na mayroong isang komot na ibinababa mula sa langit at naroon ang lahat ng klaseng hayop at may buhay at sinasabi na patayin at kainin. Ayaw sana ni Pedro, pero sinabi ng Panginoon, ang pinaglinis ng Panginoon ay malinis na at hindi ipagbawal. Ang ibig sabihin dito, yung mga grupo ng tao nagsabi, yan ay marumi at yan ay malinis, ay pag-isip lang ng tao, hindi galing sa Diyos. Kaya kapag tingnan po natin kung ano yung biyaya ng Diyos, ay dapat tingnan natin sa batayan ng buhay. Yun ba ay may buhay? At yun ba ay para sa atin sa ikabubuti ng buhay? Yun ay malinis. Ang mga bagay-bagay, ang mga nakikita natin sa ating kapaligiran na hindi kaaya-aya, nagpapahamak sa buhay, o dili kaya hindi dapat nating tanggapin o kainin, ay hindi dapat kainin at tanggapin sapagkat sila'y pahamak sa buhay. Ang batayan ay tungkol sa buhay. Kaya malaga po na ating tingnan ang tungkol sa buhay. Dahil sa ating Salmo 41 ngayon, sa versikulo 3 ay sinasabi na kinasasabikan natin ang Diyos na nabubuhay sapagkat siya ay mayroong katangian na siya ay Diyos na buhay at walang iba. Kaya hindi po natin tingnan na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga buhay sapagkat siya ay Diyos na buhay. Kaya kapag tingnan po natin, mahalaga po ang biyaya ng buhay. Sapagkat kung ang Diyos ay Diyos na buhay, ang Kanya pong pagka-Diyos ay napapahayag sa pamagitan ng pagsusuporta, pagtataguyod, pagpapayabong, at pagpapaganap ng buhay upang ang lahat ng buhay ay magkaroon ng kaganapan at kasiyasya na kalagayan. Lagi po nating tingnan
na mayroon ding mga masama na tao. Ito yung tinatawag ng ating Ebanghelyo ngayon na mga tulisan. Hindi sila dumadaan sa pintuan. Saan po sila dumadaan? Sila po'y akyat bahay, doon sila dumadaan sa likod, hindi sila dumadaan sa may pintuan. Sapagkat ang tunay na pintuan ng buhay ay walang iba, kundi ang ating pong Hesus Nazareno. At kung hindi siya tanggapin, at kung hindi siya paniniwalaan, at kung hindi basahin at sundin ang kanyang tinuturo na tinatawag na Ebanghelyo, hindi po tayo magkaroon ng kaligtasan at hindi rin tayo magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Sapagkat wala pong ibang dala ang ating Panginoong Hesus para sa atin, buhay na ganap at ikasiyasya. Paano po yan naging dulot o naging biyaya sa atin? Hindi po sa madali na paraan. Una, siya ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, siya po'y nakisalamuha sa mga tao upang matanggap ang kanyang itinuturo sapagkat mula naman siya sa Diyos, pero hindi siya tinatanggap. Sa halip, ang ginawa ng mga tao, siya'y ipinako sa cross. Pinatay, ibig sabihin sa cross. Pero, hindi po nakapigil sa ating Panginoong Hesus Nazareno ang kamatayan. Pinatay man siya, nabuhay siya muli upang kanyang ipahayag na mahalaga ang buhay. Ang mga tao kasi ay tinatawag na necrophilic. Mula po sa salitang necrophilia, sa salitang necro, kamatayan, at philia, gusto, yung gusto ng kamatayan. Kaya makita po natin ng mga tao, napakaraming bisyo. Yung iba, magsusugal na magdamag. Mas nakakasira po yan ng buhay. Pero ginagawa. Yung iba, nagdudruga na masama po yan sa buhay. Pero iniinom, kinakain. Mayroong iba na maraming bisyo na kung saan nakakasira ng buhay. Pero ginagawa dahil hindi nirespeto ang buhay. Mayroong iba na pinapahamak naman ang buhay ng kapwa-tao dahil hindi nakakilala ng Diyos na Diyos ng buhay. Dapat mong manguna sa buhay natin na ang Diyos ay Diyos na buhay. At pinapahayag niya sapagkat ang ating Panginoong Hesus Nazareno, pinatay, pero nabuhay muli. Upang tayo ay magtataguyod at magkaroon ng buhay at magkaroon ng respeto sa buhay. Dahil ipinalaganap, halimbawa ngayon, ang tinatawag na birth control. Mayroong iba, pinapalaganap ang abortion. Mayroong iba na hindi gaanong nagpapahalaga sa kalusugan na magtapon ng basura kaliwat kanan. O dili kaya nagkaroon ng pollution sa hangin at sa tubig. Dahil hindi nakakilala ng Diyos ng buhay. Kaya kinakailangan kilalanin natin ang Diyos, una sa lahat. Siya ang Diyos ng buhay at ang Diyos ng buhay ay siyang dapat pumapanginoon, ang siyang dapat magbigay gabay, ang siyang dapat na ating makikilala na Panginoon sa ating buhay. Kapag hindi, pinapahamak lagi ang ating sariling buhay o kaya ang buhay ng iba. Dapat nating alamin kung ano ang ating ginagawa sa buhay natin. Yun ay ang ating tugon sa Panginoon na nagbigay ng buhay para sa atin. Kaya kung pinapahamak natin ang buhay ng iba o ang buhay natin, hindi natin ginagalang ang Diyos ng buhay. Harinaway, igalang natin ang buhay upang ating maipahayag na mahal natin ang Diyos, kinikilala natin ang Diyos, at tayo'y nagtataguyod sa biyaya ng buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.